Nag-utos ang Department of Agriculture ng striktong monitoring at intervention para maprotektahan ang mga magsasaka ng kamatis samantala. Naglalaro naman ang presyo ng premium imported rice sa Metro Manila sa 50 pesos hanggang 63 pesos kada kilo. Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Nagpaalala ang Department of Agriculture na dapat magresulta sa mas murang presyo ang patuloy na pagdating ng imported rice habang papalapit ang peak harvest season. Sinabi ni Assistant Secretary Arnel de Mesa na magkakaroon ng hiwalay na pag-uusap sa mga importer para siguraduhing abot kaya ang presyo ng ilang uri ng imported rice. Batay sa bantay presyo, naglalaro ang presyo ng premium imported rice sa Metro Manila sa 50 pesos hanggang 63 pesos per kilo, habang well-milled rice ay 43 pesos hanggang 49 pesos per kilo at ang regular milled rice ay 36 pesos hanggang 46 pesos per kilo. Naitala ng Bureau of Plant Industry ang mahigit 700,000 metric tons ng imported rice ngayong Enero at Pebrero. Nagutos din ang Department of Agriculture ng striktong monitoring at intervention para maprotektahan ang mga magsasaka ng kamatis. Naitala ang farm gate price ng lokal na kamatis sa halos 7 pesos per kilo sa ilang probinsya kasama ang Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Tarlac. Dagdag pa ni De Mesa na tuloy-tuloy ang pag-monitor at may koordinasyon sa mga regional office at LGU para sa mga marketing arrangement at kadiwa ng Pangulo. Sisimula na ng Food Terminal Incorporated ang pagbili ng lokal na sibuyas simula sa susunod na linggo. Ito ay ayon sa Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka at maiwasan ang mga mababang presyo bago ang peak harvest season sa Marso. Nag-aalok na ng mga training program ang TESDA para sa creative industry sa pamamagitan ng Juana Creatives. Target nito ang mga nagnanais ng activities tuwing weekends o after work, kasama ang jewelry making, animation at game development. Layunin din ng TESDA na maipakita ang mga produkto ng trainees sa mga trade fairs sa partnership ng DTI. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.